tandem na pinagkakatiwalaan sa larangan ng pamamahayag at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, Niña Corpus. Erwin Tulfo on air with Niña Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes na, August 25, 2023. Welcome po sa Erwin Tulfo on Air with Niña Corpus. Minus our partner, Congressman Erwin Tulfo. But with us today muli ang ating nag-iisang Tito Aljo Bendijo. Aljo Tito ng Bayan. Tito ng Bayan. Hi, Auntie. Partner, good morning. Magandang umaga, bayan. Hi. Holiday ngayon dito po sa Metro Manila, bayan. Mga kababayan natin nasa kani-kanila mga tahanan ngayon dahil holiday. Good morning po sa inyong lahat. Mga taxi drivers, mga delegado ng FIBA. Itong mga Pilipinong delegado ng FIBA, good morning from Manila at sa probinsya. Good morning po ng Bulacan. Wala pong pasok ngayon dyan sa Metro Manila. Wala din pasok dahil po sa opening ngayon ng FIBA World Cup 2023. Yes, puso! Opisyal na magsisimula mamayang alas 4 ng hapon sa Philippine Arena. So mamaya ang unang-unang laro ng Pilipinas kontra Dominicana Republika. Wow! Good luck sa ating mga players. Alas 8 ng gabi yan, ha? Nakaka-excite. Naman, Pero good talaga luck. naman, walang pasok yung mga public schools, no? Yes. Pero yung anak ko may pasok. Ngayon? Oo. Bakit? Ewan ko, hindi sila sumali. Oh, okay. Oo. Ganon? Tayo rin, may Hindi, pasok. kasi government and public school lang walang pasok. Sa NCR and Bulacan. In Ayun. fact, effective ngayon ang coding. Hindi Effective suspended ang coding ngayon sa EDSA, pero maluwag ang EDSA, wala pong sasakyan. Oo. Yung mga delegado ng FIBA, tuloy-tuloy lang ang biyahe, pero pipila sila dyan sa EDSA bus carousel kapag pumipila din ang mga bus. So dyan siya dadaan. Kasi ang laro, Araneta, MOA, at saka sa Bulacan. Pero ang Bulacan, doon sila dadaan yata sa Elevated Skyway. Tuloy-tuloy na yan, Ayun. papunta doon sa Bulacan. Exciting, ano? Ikaw ba ay, syempre, manunood ka mamaya. Sa, Or busy ka. Baka cellphone na lang. Sa cellphone. Sa cellphone na lang. Saan ba pwede mapanood kung sa Sa cellphone? FB, meron. Meron? FB, oo, sa YouTube. Tanong Mahilig ko ka ba nga. sa basketball? Yun na nga eh. Ako ata yung hindi Ay, masyadong hindi. Ang ganon. Simulat sa tuloy pool? ako. Hindi ka nanonood Hindi, doon? mahilig naman. Depende. Well, nung ang UP ay lumaban, Sino mga... nanood ako. Sinong Nung muntik paborito kaming mo? manalo. Sinong Huwag mo paborito? na ako tanungin. Favorite player mo sa PBA? Ay, Sino? ikaw naman, partner. Ay, ako, mga Alvin Patrimonio. Yan. Jojo Lastimosa. O di, alam niyo na kung ano edad ko, ha? Pero hindi Jaworski, hindi ko na naabutan si Jaworski. Meron din Mon Naabutan ko, pero Fernandez. paritiro Nasaan na na siya. sila? Alam mo, tinatanong ako nung aking... Wait lang ha, partner. Ano, ha. wag mo ako bigyan ng Naabutan exam. ko pala si Jaworski, paritiro na. Tsaka si Mon Fernandez. Oo. Mga panahon, naglalaro pa ako ng Jolens. Pero Ako napapanood ko naman, sila sa TV. Naabutan ko sila, artista na sila. Totoo nga. Ano yan, partner? Naabutan ko sila, artista na. Artista sila, Alvin Patrimonio, Ayan. Last 2 Minutes, yung mga ganun. Kaidaran ko yung Ano mga yan. yan? Jojo Lastimosa, yan. Ay, Jolas, of Jolas, course. Of di ba? course, oo. Sino pa? Yung mga... Kilala ko yung asawa niyan, tsaka yung mga... si anak Jericho niya. Diniera. Yan, mga kapanahunan ko yan. Wow! yan? Ako, Ngayon, si Scotty Thompson ng Okay. Ginebra. Yan. Yan ang malalakas. Yan ang susuporta ngayon kay Jordan Clarkson ng Utah Jazz. okay. Yan, si Japet Aguilar. Yan, si Jamie Malonzo. Yun, si Kiefer Ravena. Ayan, abangan natin mamaya kilala ko yan. naman si Kiefer Si Junmar Ravena. Fajardo, Bisaya, taga Cebu. Kilala mo yan? Hindi.
Anyway, alright. But on Nakakahiya naman to. Pero hindi nga ako ganun kahilig sa basketball. Pero sabi ko nga sa'yo, nung ang UP muntik nang mag-champion, nanood ako. Sino yung star muntik player ng mga ako. panahon na yun? Sa UP? Sandali, nawawala sa isip Wala. ko. Anyway, sige. Support ka na lang mamaya Alam ko, niya, ha? yung si mga Ravenna, kalaban kasi ang gagaling. Andun pa yung Ravenna. mga nanay. Ateneo Si yan eh. Kiefer, kasi nakalaban ng UP. UP, alright. Oo. Alright. Tsaka yung brothers, nako, ano ba yung last name? Yung taga-UP, dalawang magaling na magkapatid. Ravenna. Hindi, UP naman. UP. Oo. Paras. Si Paras, nasa si UP Paras, rin. diba? Yes, oo. Pero Oo. may dalawang magkapatid na... Villano? Deliano. Deliano. Hindi ko kilala si Deliano. Hindi, Del something Liano. Del, okay. Oo. Ano ba yan? On Monday, holiday partner din ha, sa buong bansa naman ito. Buong bansa na ito. So wala na pasok anak mo on Monday. Wala na. National Heroes Day. Lahat po walang pasok. Pero Alright. tayo meron. Siyempre, meron pa rin balita. wala oo. tayong holiday. Okay, National Heroes Sige. Day po dahil at long weekend pa rin. Kaya medyo maulan nga lang, sabi ng May pag-asa. bagyo ha? Oo. Siguring. Bayan, partner ha, panibagong araw na naman na pagbibigay namin ng makabuluhang mga talakayan at tunay na serbisyo publiko sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Dito po yan sa Radyo Pilipinas 738 AM, ganyan din sa Erwin Tulfo Official FB page. Napapanood din tayo live sa YouTube account ni partner Congressman by Erwin Tulfo. Sir, ingat-ingat ampeng. Dagang salamat. Naka-simulcast din tayo sa 27 stations ng Radyo Pilipinas sa buong Kapuluan. Ganyan din sa kanilang official Facebook page. Okay, partner, what is your word of the day? Kasing-kasing! Ano yung kasing-kasing? Hindi. Puso. Puso. Puso! Puso. Yan ang Sigaw kailangan natin natin. mamaya, ha? Puso! Lawa Pilipinas! Pero mamaya ako sa bahay o kaya sa cellphone ay sisigaw ko mamaya. Pasa! Pasa. Huwag kayong mambuhaya ha. Pasa niyo yung bola. Tapos puso! Kagad. O kasing-kasing ha. Puso ha. Puso. Kasing-kasing. Pwede ba yun? Puso lang ng puso? Oo, puso. I mean, yun lang ba? Dapat may tangkad din tsaka may talino. Kasi talino ang ginagamit din sa paglalaro ng basketball. Skills yan eh. And stamina and Being a team player. tangkad. How Pagiging about tangkad. Pagiging matangkad. Matangkad. Oo, yun Kaya dapat. ikaw si partner eh. Si Kai Soto nandyan. 7 Kai foot Soto. and 2 inches. 7 Yes. Grabe, no? Yun nga yung 7 sabi feet. mo, hindi sila nagkakaproblema ngayon sa mga elevator. Bakit? Sabi mo, partner. Oo. Oo, bakit nga Hindi ba sila magkasya. nagkakaproblema? Hindi Sa sila, elevator. hindi sila makatayo. So, kailangan nilang yumuko yung mga players po sa mga elevator sa Lalaki nila eh. Pilipinas. Nako, kaya dapat... Ang Team USA actually nasa Pilipinas ngayon. Yes, nakita ko nga. Tsaka yung mga Italiano, ang gugwapo. Tsaka taga Montenegro, ang gugwapo. Uy, Oh. patingin nga yan. Baka dahil dyan manood ako. Oh, so sabi ko sa'yo, manood ka Italy mo eh. ba? Okay, Oh, go. Italiano. Let's go. Ang pogi. Alam mo tong partner ko, hindi ko alam eh. Si. Ito pa. Happy birthday muna, partner, sa ating Radyo Pilipinas correspondent. DK. Oy, na si DK Zarate. Happy birthday sa'yo, DK. Happy golden 50th birthday, Richard Medrana. And ito rin, syempre, happy birthday po sa inyo, Miss Vanessa Baluyot, ang marketing manager ng Tough Hello. Mama. Happy birthday po. Tough, yes. Alright. Mga FB watchers natin, good morning. Ayan na. Ito Sige. na po ang ating mga magigiting na viewers sa FB. Ito na po sila. Si Rolando Betito, palaging nanonood sa Good morning. atin. Si Mane, ha? Mane. Lance Gutierrez. Meron din dito ang pangalan niya, inilalait at inaalipusta. Ay, Good bakit? morning sa'yo. Pero maganda yung bunga niya. Morning po from nilalait at inaalipusta. Nilalait. Sino naman yun? Wag naman. ha? Puso. Oo. Si Sherwin Marco Wee, Sally Simeon, si Flor Tinapay na senior citizen mula po sa Tiaong, Quezon. Okay. Always watching every day. Nako ha, maraming Thank you, salamat. thank you. At si Randy De Mesa, Marilyn Teten. Uy, watching from Tokyo. Tokyo. Wow. Wow, di ba Kiyo meron tsukete. Why gozaimasu ne? Anong chukute? Anong chukute? Take care, take care. Ah. Iwo tsukete. Iwo chukute. お疲れ様です。
Ah, Otso kare sa mades. ano naman yun? Thank you Lord sa trabahong binigay nyo. Otso kare sa mades. Ay, bayan, ito na. Okay, tuloy-tuloy na rin ang ating pamimigay ng handog sa ating 5-piece ayuda dito po sa Erwin Tulfo on Air. Kahit sino po, maaaring manalo ng 5-piece, pamalengke, pamasahe, pang-load, pang-bound, pang-gasolin at maraming iba pa. Partner, paano nga ba yan? Simple lang po ang mechanics namin. Bayan ha, antayin nyo lang ang tanong na aming ibibigay. At kung alam nyo ang sagot, tawag na po kayo agad ha sa aming hotline 855-38029. At ang maswerteng makakakuha ng tamang sagot, may instant 2,000 na ipapadala pagkatapos po ng ating programa. Kaya tutok na po kayo, bayan. Hi, good morning din kay Jonathan Ariola. Ngayon naman, bayan, pasadaan na natin ang mga pinakamalalaking balita sa Pilipinas ngayong araw. Walang mass grave sa Bilibid. Yan po ang ginit ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang kaugnay sa nadiskubring septic tank na puno umano ng mga katawan ng tao, buto ng tao. Pero matapos ang forensic examination sa nakuhang mga sample, na pag-alaman ng mga buto ito ng manok. 3 septic tank sa New Bilibid Prison ang tinuro ng mga otoridad matapos mapag-alamang nawawala noong nakaraang buwan ang person deprived of liberty o PDL na si Michael Angelo Cataroha. Matapos po ang isang buwang paghanap, tuluyan ding nahuli itong si Cataroha na dumiretso sa kanyang pamilya sa Angono, Rizal. Ayon pa sa kwento ni Cataroha, nakalabas siya ng maximum security compound ng Bilibid matapos isiksik ang sarili sa ilalim po ng truck. Oo, doon po siya nagtago, ilalim ng truck. Duda naman sa bersyon na yan ang mga otoridad na patuloy na iniimbestigahan ang paraan ng pagtakas ni Cataroha. Sumiksik siya sa ilalim ng truck. Para siyang si James Bond. ano ba ito? Napanood mo yung kay Sylvester Stallone? Yung escape plan. Yung parang gano'n, di ba? Hindi ko Hinahamon niya napanood mga yun. otoridad na pwede kong takasan itong maximum security compound ninyo. Kaya ayusin ninyo. Kaya, Ikaw ba naniniwala doon sa ginawa ni Cataroha na yun? nakatakas siya eh. Kaya ngayon dapat doble security ang ibigay nyo kay Cataroha. Baka mamaya yan, marami magagalit sa kanya. Maraming nagbago ngayon sa Bucor. Yes. Because of him. Dahil sa kanya. Kakaiba ang kanyang ginawang pagtakas pero kailangang imbisigahan pa raw. Naghigpit tuloy ang Bucor sa mga ibang mga PDLs dyan. Partner. Eto naman po, nakakita ng probable cause ang Office of the Ombudsman para sampahan ng kasong ilang opisyal ng Procurement Service, Department of Budget and Management o PSDBM at ilang opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation. 3 graft charges ang nais ihain ng Ombudsman kina dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau, dating PSDBM Procurement Group Director at ngayoy Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong at PSDBM Management Officer Paul Jasper de Guzman. Kabilang din sa pinakakasuhan ng 3 counts ng graft sina Pharmally Executives Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Huang Tzu Yen at Justin Garado. Nirekomenda na rin ng Ombudsman ang paghahain na bukod sa graft charge kina PSDBM Christine Marie Suntay, Webster Laurenia, August Ilagan, Jason Merwayan at Pharmally employee Crizel Mago. Bukod po sa graft charges, mahaharap din ang mga kasalukuyan at dating PSDBM officials and employees sa kasong administratibo. Nag-ugat ang kaso sa umano'y overpriced na biniling RT-PCR test kits noong 2020. Umabot kasi sa higit 4.1 billion pesos ang halaga ng 51,400 units na binili ng gobyerno sa Pharmally. Ngayon, samantala, inanunsyo naman ng Light Rail Manila Corporation na magiging limitado ang biyahe po ng LRT simula ngayong araw hanggang sa Linggo, August 27. Partikular dang maapektuhan ang Hill Puyat Station hanggang Fernando Poe Jr. Station, dating Roosevelt Station yan sa QC. At ayon po sa LRMC, yan ay para bigyan ng daan ang ginagawang pag-ayos sa riles ng tren.
Magbabalik ang normal operasyon sa LRT-1 sa Lunes, August 28. Habang Intensity 2 naman sa Boac, Marinduque. Sandali lang. Okay. Iba yon sa Baguio yon. Basta't sa Lunes, August 28, may mga ayusin lang sa LRT. Alright? Okay, so Baguio yon. Ito na Baguio siguring. Partner. Ito na yon, nakataas na po sa Batanes ang signal number 1 na dulot ng bagyong Sigoring. Hingi po tayo ng update sa bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Nawala Cruz. si Lori. Nawala. Naputol. Ay, ang China din, welcome sa Pilipinas, ha? Ang mga delegado ng Chinese basketball team sa FIBA. Pwede kayong dumaan dyan sa EDSA, walang haharang sa inyo dyan, ha? Oo. Welcome kayo. Ayan ha, kayo Okay. po ay our friends. Mabait po naman Oo kami, naman. di ba? Oo. Alam mo, partner, habang hinihintay natin, ang daming gustong magpa-shout out ha. Iba-ibang sige. lugar, mga nanonood po sa atin sa Facebook. Eto ho ha, sige. si Nene Lincuna, watching from Bulacan. Etong si Dalia Obsioma Fajardo, watching from Pampanga. Si Vilma Gumilab, Dusag Pagela, good morning, watching from Singapore. Ella Maghanoy, watching from Payatas. Aha. At si Elsie nga kanina, nanunood from Aichiken Toyota, Japan. Ohio gozaimasu. Elsie Good morning. Bejerano. And last, eto si Ara Vilma Rosario, watching from Brunei. Ay, okay, nandyan na si Lori De La Cruz na Pag-asa. Lori, good morning. Yes po, good morning, sir. Update lang, opo, ma'am, kay Bagyong Goring. Yes po, si Bagyong Goring huling namataan sa layong 220 kilometers silangan, timog silangan ng Basco, Batanes at ang kanyang lakas umabot pa rin sa 75 kilometers per hour near the center zone na sa tropical depression category pa rin po ito. Kaugnay dyan ang signal number 1 ay nakataas ngayon sa Batanes, isang portion ng Babuyan Islands, partikular sa Babuyan Islands at sa Camiguin Islands at sa eastern portion ng mainland Cagayan, partikular sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao at Peña Blanca. At sa northeastern portion naman ng Isabela, sa Maconacon, Divilacan at sa Palanan. Sa mga nabanggit nating lugar, patuloy nating pinagahanda ang ating mga kababayan, lalo't may signal na po sila, maaaring makaranas ng mga pamisa-misa pagbugso ng hangin, tulot na nga po ng outer rain bands nitong si Bagyong Goring. Ngayon naman po ay in-expect natin ang maulap na papawaring na may mga light to moderate rain sa Cagayan Valley o natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Ilocos Region dahil po yan sa epekto ng trough ni Goring. Samantala, maulap din na papawaring na may mga light to moderate rains ang inaasahan sa Zambales, Bataan, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa Palawan dahil naman sa habagat at southwest monsoon. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, maliwalas naman ang panahon. May mga tsansa lamang ng mga isolated o mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Thank you, Lori. Ito na, 5-piece ayuda na tayo bayan for 2,000 pesos. Ang question, ang tanong, sino ang opisyal na nagsabing walang mass grave dyan sa New Bilibid Prison? Tawag na, 2,000 pesos ha. Tumawag na po sa ating linya, 855-38029. 855-38029. Sino yon? Ayan ha. So, okay. Wala palang mass grave. Manok pala Wala, yun, mga oo. manok. Akalain mo. Kumain siguro ng lechong manok. Oo. O kaya yung masarap yung inasal. Ay, oo. Masarap Paborito ko ang yan. chicken inasal Oo. ng Bacolod. Oo. Makain ka ng ulo ng manok? Ulo ng manok, Oo. hindi. Wala bang ulo ng manok doon? Alam mo yung iba, yung meron din, di ba yung puso ng manok? Kasing-kasing ng manok. Kasing-kasing Sus, ng manok. Anyway, nasa linya natin telepono si JR Teves. JR, good morning. Hello po, good morning po. Taga saan si JR? Sir? Tanawan po. Tanawan? Batangas po. Batangas. Okay, maulan dyan? Di naman. Medyo po. Alright. Umabot naman po. Anong sagot mo doon sa tanong natin na sinong opisyal na nagsabing walang mass grave dyan sa NBP, New Bilibid Prison? Gregorio Katapang po. Anong ranggo? Yung ano po siya sa
Bucor po. Okay. Siya ang chief Congratulations. ng Bucor Chief. Bucor po. Gregorio Katapang. Congratulations, 2,000 pesos. Okay? Magandang umaga dyan sa Batangas. Alright? Alright. Okay, oras natin, 10:20 ng umaga. Magbabalik pa ang Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa nung mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na. Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Oko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa nung mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin Tulfo. Alright, bayan, kayo nakatutok pa rin sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Aljo Bendio. Dito na tayo, bayan. Kahapon kasi, 3 bodega po ng bigas sa Bulacan ang sorpresang ininspeksyon sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo kasama ang iba pang mga mambabatas at pangopisyal ng Bureau of Customs. At ang kanilang nadiskubre, bayan, partner, Nakita ko nga. gabundok na mga sako ng bigas na nagkakalaga po ng higit kalahating bilyong piso. Narito ang report. Pumalo na sa higit 50 ang kada kilo ng bigas sa merkado. Ang itinuturong dahilan, kakulangan daw ng supply. Pero sa inspeksyon sa 3 bodega ng bigasan sa Balagtas at Bukawe, Bulacan kahapon, na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez at ACT-CIS Representative Congressman Erwin Tulfo, nadiskubre ang mga gabundok na sako ng bigas. Nakikita nila kasi nakikita na, mataas yung presyo ng Vietnam rice o yung Thailand rice, sundan na lang natin. Ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pagkakyat. Huwag naman, di ba? Sa inventaryo ng Bureau of Customs, 202,000 na sako ng bigas na may kabuang halaga na kalahating bilyong piso ang nakitang nakaimbak lang sa 3 bodega. Ang ilan dito 3 buwan na raw na nakaimbak at hindi pa rin ipinamamahagi sa merkado. Kaya ayon kay House Speaker Romualdez at sa ilang mga mambabatas, malinaw na hoarding ang dahilan ng pagsipa ng halaga ng bigas sa merkado at hindi ang kakapusan ng supply. Hindi lang natin malaman ano talagang sitwasyon dito sa ground. At nakikita po natin, sapat naman ng supply ng bigas, kesyo locally produced or imported. At nakikita na din natin, yung iba dito, naka-stock up na rito na almost 3 months. So dapat ilabas niya yan kasi 3 months yan, hoarding na rin yun. Basically, price manipulation to. At definitely, ang tao, negosyante, will take advantage of the situation. Ang kailangan, alam nila may nagbabantay. Malinaw naman na marami tayong supply. Ang issue natin ngayon is yung price. Binabantayan talaga natin yung pagtaas ng presyo. Particular na kami dito ngayon nakatutok sa presyo. So babantayan din namin yung farm gate price ng
pagbibili in the coming 2 weeks, para masiguro natin walang magsasamantala rin doon sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. So yun yung babantayan natin para masiguro natin yung presyo pa rin natin sa consumers mababa. Nadiskubre rin sa inspeksyon ang paglipat ng mga naka-imbak na imported na bigas sa sako ng local producer. Ang dahilan, mas mahal daw kasi ang bentahan ng locally produced rice sa merkado. Sa ngayon, tuluyan nang isinara ang 3 bodega ng mga bigas habang binigyan naman ng 15 araw ang mga may-ari nito na magpakita ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay na legal ang proseso ng pag-imbak nila ng mga bigas. This visit, and this will be not the last but the first of many visits, na malaman itong mga stakeholders dito sa Intercity, yung mga traders, yung mga importers, yung mga millers na nagbabantay tayo, di ba? At gawin nila yung tama para makikinabang ang taong bayan sa savings at huwag kayo isamantala. Ayan kausapin na po natin ngayon si partner ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga, Congressman Erwin. Hi, partner Ninya, paring Aljo, magandang umaga. Good morning, sir. Sir, napakarami nitong nakaimbak na bigas na nandyan po sa pinuntahan nyo na bodega dyan sa Bulacan. Ano po ang tingin nyo dyan? Kung maipalabas sa market yan, narinig ko po kayo nagsasalita na baka bumaba ang presyo ng bigas kapag yan ay binenta at nilabas. Doon sa 3 warehouse pa lang yung partner niya, paring Aljo, na 202,000 sacks of rice. Hindi pa namin sinisilip yung iba kasi parang around 30 to 40 warehouses yun. 3 pa lang yun. So, ibig sabihin, we have like around 1 million or so na mga bigas na nakatago lang dyan sa Bukawi at sa Balagtas, Bulacan sa mga warehouses. So, imagine pag inilabas natin yun, kayang-kayang pakainin for the next 2 to 3 months hanggang mag-harvest season ang mga kababayan natin. Thereby, pag inilabas sa palengke yan, babagsak ang presyo, babalik ulit sa 40. Unfortunately, nakita nga ni Speaker Romualdez na itong pagtaas ng presyo is artificial. Ito talagang sinasadya because of itong ang hoarding na we found out yesterday, partner niya. Partner, Congressman, ano raw ang paliwanag nila, sir? Kung bakit inimbak lang ang mga yan, yung mga bigas at hindi pa nilabas sa merkado, Kong? Wala silang paliwanag. Medyo nagulantang sila. At sabi nga doon sa soundbite ng isa, nagulat nga kami bakit nag-inspection suddenly ang mga otoridad. And the purpose was like there were informations na nakarating kay Speaker Romualdez na may mga nag-iimbak ng bigas, na nagtatago ng bigas. Kaya that's the reason why tumataas ang presyo. And we found out, fortunately, ito yung mga imported. Kasi alam mo naman yan, by Aljo, pag imported, mas mura kaysa sa locally produced. Dahil nga yung mga fertilizers nila doon, mura sa mga Cambodia, Vietnam. Sa atin, ini-import pa natin yung fertilizer, kaya mahal. Ang ginagawa ng mga ito, nililipat nila, nilalagay nila sa kunwari, locally produced na bigas, na mga sako ng bigas, mga makikita mo, mga Denorado, mga Masagana, mga Sunrise, mga ganun. Doon nila inililipat from Cambodia ng mga sako ng bigas to Vietnam, inililipat nila kunwari doon sa mga sako ng mga Filipino na mga sacks para magmuka pagdating sa palengke o siguro yung mga retailer ang kalangan nila mga locally grown na bigas, so mataas ang tanggap nila dahil wala na nga supply, di ba? Pero originally ang katotohanan nandoon lang sa bodega na nakatago, ito yung mga imported na bigas. Binibenta nila kunwari na ito ay galing sa mga magsasaka natin. Ay, dinadaya tayo Congressman. Nakita mo ba yung nakita ko ito yung babae na kausap nyo ngayon, yung nagsabi na nagulat sila at nagulantang. At sinasabing sila po ay kompleto raw sa papeles at kesyo middleman lang daw sila. Hindi naman daw sila importer, sir. Doon siguro, I don't know kung totoo yun, pero siya ay isa lang sa mga management. Hindi naman siya may-ari, parang siya ang nagbabantay ng bodega. Pero kasi may mga, totoo naman, yung yung mga bodega na may mga may-ari, tapos nirerentahan lang ng mga importers, diyan iniimbak. Pero mapapansin mo,
sabi ko, paano ba itong mga makina na ito? Yung pala panlipat, ilalagay nila sa mga machine doon sa ibabaw, yung mga imported na yan, sasaluin ng mga sako-sako ng bigas na mga made in the Philippines, kunwari sa ilalim, tapos at saka i-rebag. At yun ang ibinibenta. So mataas ang presyo. Sa abroad, kuha nila yan 3 months ago, nasa mga 20 lang yan eh. So sobrang kung bibenta nila ngayon, bibenta sila, patong sila ng mga 20, 40, siyempre yung retailer sa palengke, papatong na naman ng 10. Kaya umabot ng 50. Pero in reality, nasa 20 lang yan pag import niyan eh. Tapos ang kuha ng mga trader, tapos papatong sila ng 20. Kita mo, sobra-sobra masyado. Kaya ang kawawa, yung taong bayan. Kaya maabot na mahigit 50 ang kada kilo ngayon sa palengke. Kaya nga tanong dito, partner, Kong, bakit naman kasi napakamahal itong mga locally produced na bigas kumpara sa mga problema imported? dyan by Aljo, kasi Yes, sir. nga doon sa mga fertilizers Okay. na ini-import din kasi, may mga importation charges, hindi rin natin masisi. Siyempre, naghahabol din yung ating mga gobyerno, ang Bureau of Customs, ng revenue collection para sa national budget natin. Siyempre, bukod pa dyan ay yung mga mga pangontra sa peste, yung mga pampataba ng lupa, siyempre yung transportation cost din. Mula kay farmer, dadalhin niya sa mga trader o si trader charge na, Mr. Farmer, isasakay namin, siyempre gasolina namin. So, tumataas yung presyo. Kaya nga, we really have a problem. Pero ang nakapagtataka dyan by Aljo, meron naman tayo dun sa RCEP, pero tayo mga pondo na yan, na umaabot ng 40 billion a year para tulungan ang mga farmers. Ngayon, ang naiisip ngayon ng Kongreso, naiisip ni Speaker Romualdez, imbis na tulungan ng mga farmers dito sa mga binhi, mga pagbili ng makinarya, bakit hindi na lang bilhin yung after na maani nila, ang gobyerno na lang bibili through this 40 billion pesos na imbis na pang-ayuda sa mga farmer, ito na lang yung ibibili mula sa kanila kasi binabarat sila ng mga trader eh. Ang gobyerno na lang bumili kasi sinasabi ng mga farmers dati kasi ang NFA, ang bili lang po sa amin 13, 15 pesos, ang trader binibili sa amin ng 20. Bakit hindi kaya ang gobyerno na lang magbibili ng, sige, hindi lang 20, kundi 21. Kami nang bibili niyan, tsaka ipapabenta namin ngayon, papasok natin sa NFA, then NFA will sell it sa merkado. Mukhang effective eh. So, yan nga ang pag-aaralan ng Committee on Agriculture under kay Congressman Enverga, kung uubra yan at pag-uusapan din ito ng House leadership hinggil dyan na instead na bigyan ng ayuda, bibilhin na lang itong budget na ito, bibili na lang ng bigas mula sa kamay ng mga farmers. The government will purchase itong mga palay mula sa mga magsasaka natin, paring Aljo. Congressman, sabi niyo kanina meron pang 30 to 40 na warehouses na sinasabi niyong nagho-hoard ng bigas. Meron po ba kayong babala sa iba pang mga gumagawa nito, nagho-hoard ng sako-sakong bigas na ganyan, sir? Sabi nga ni Congressman Romualdez, ni Speaker Romualdez kahapon wag na ninyong antayin na ito dadahin namin sa Malacanang kay Pangulo because the President has all the powers. Pag sinabi ng Presidente, ilabas niya yan dyan, kung hindi, pwede silang kasuhan ng hoarding. That alone, 3 buwan na nakatago yung sako ng mga bigas sa bodega mo. What does it tell you? Diba they're hoarding it? Yes. Dapat, sabi nga ng Bureau of Customs, pag pumasok, dumating yung in-import mo na bigas ngayong buwan ng August, dapat ibenta mo rin yan ngayong buwan ng August. Huwag mo nang antayin hanggang December. Why will you wait until December? You're hoarding it, di ba? Kasi meron ka na naman. Pag naubos yun, mag-a-apply ka lang naman ng importation permit. Bibigyan ka naman kung talagang legit ka na importer. Bakit mo tinatago? Lalo na ngayon na tumataas ang presyo. Kaya dapat there is no sense kung iisipin natin, bakit mo tinatago ang taas ng presyo? Kasi the demand is great, the supply is less, kaya tumataas yan. Basic economics yan, di ba? Pero supply of trade and isa nga ng demand is supply. Pero ito nga yung problem, nakatago nga yun pa lang 202,000 sacks sa 3 bodega. Ang daming bodega niyan. So ang estimate ng Bureau of Customs, meron tayo dyan pala sa 2 bayanan, over 1 million sacks na yan, ilang billion yan. So pag nilabas yan, definitely, pag nilabas sa merkado, babagsak ang presyo, definitely. Babalik ulit sa 40 ang per kilo, paring Aljo, partner Linya. Economic sabotage yan, partner, no? Okay.
Yan ang po pwedeng Yes, sir. kaso ng Pangulo Opo. na sasabihin lang ng Pangulo, ilabas din yan or kakasuhan kayo ng economic sabotage. Then mapipwersa lahat yan na ilabas. So, the President has the power. Siyempre, ang Congress doesn't have dahil trabaho ng executive yan. Sabi lang naman, si Speaker lang naman kahapon, natanong din, sabi niya, we're just trying to help the executive branch dahil marami ng problema and then we're trying to help in our own little way. Kaya nga, yung gano'n na may natanggap siya na info, so siya na yung kumusa, di ba? Pwede, ang isa pang nakakalungkot yan kasi, ang question ng mga kasamahan natin, mga mamamahayag kahapon, nasaan ba ang DA? May kasama ba ang DA dito? Wala eh. Puro mga congressman yun nandoon kahapon, Bureau of Customs at saka Philippine Coast Guard ang nandoon. So the question is, may visitation rights din naman ang Agri, di ba? Department of Agriculture, may visitation rights din ang NFA. Where are they? Ito nga yung tanong dito eh, paring Aljo. Yung leader pa ng Kongreso ang nag-iikot kahapon. Yun na nga, maganda yung ginagawa niyo, sir, ha? Congressman, pati na ni House Speaker Romualdez na talagang pinupunta ninyo. Salamat po. Yung mga bodega, opo, sir. Ituloy nyo lang po yan, sir. Marami pong natuwa. Opo. Maraming nagalit rin. May mga messages po tayo ngayon dito sa FB Ginagawa na ninyo. talaga namang hindi nila masikmura na sila ay nagugutom at bumibili ng napakamahal ng bigas. Gayong ilang libong sako po yung nakita ninyo sa isang warehouse pa lang yan kahapon. Kaya nanggagalaiti itong mga... Doon sa hoarder. Doon sa hoarder na yun. Pag napatunayan na hoarder siya. Kasi sabi nyo nga, 3 months nang nandun. Kaya salamat marami po. po yun. Tatlong warehouse lang yung partner ninyo. Sinilip ni Speaker dahil maghahapon na. So, there are 30 to 40 na warehouse ang hindi pa napasok. Pero binabantayan ngayon. Kaya nga siguro pag sama-samay, alam mo ba, yung ibang mga warehouse, pagpasok namin dyan sa intercity, parang industrial complex ito, kaliwat kanan, pagtingin mo sa kanan na bodega, maliit na bodega, punong-puno ng bigas. Pagtingin mo sa kanan, punong-puno ng bigas. So kaliwat kanan, habang papasok kami, yung tatlong bodega na yan, nasa pinakalooban, sila may pinakamalaking bodega. Pero yung mga maliliit, siguro may mga stock na 10,000, 20,000 sacks of rice. Pag pinagsama-sama mo yun, aabutin din ng ilang daang libo yun. So therefore, makakakuha na mahigit 1,000,000 sako ng bigas diyan pala sa Bukawi at saka sa Balagtas. Meron din mga warehouses sa Nueva Ecija. Meron din warehouses din sa Pangasinan. Meron din sa Isabela. Pataas ng pataas, panorte. Marami mga warehouses. So, there's no shortage talaga. Kaya talagang itong price increase na ito, man-made ito, ibig sabihin, talagang dictated by the cartel, dictated by the rice traders and mga importers, paring Aljo, partner niya. Sampal din yan sa mga kritiko ng pamahalaan ngayon na lalo na ng administration partner, Congressman Erwin. Dahil ito pagmahal nga ng presyo ng bigas, artificial lang. Ang dahilan yan, hoarding talaga. Tama, kasi sabi nga ni Speaker, sumasabay naman kayo. Pinagalitan niya rin yung dalawa doon na babae. Sabi niya, kayo naman, sinasabay pa ninyo doon sa international market na dahil tumaas ang Vietnam, tumaas yung Cambodia. Kailan ba sila tumaas? Last month lang. Itong stock ninyo 3 months ago. So, ibig sabihin, nung makuha ninyo ito, mura pa. Kaya nagtataka siya. Bakit? Pero, kaya natanong din natin doon sa isang soundbite na nakuna, sinabihan ko yung babae, anong gagawin mo rito? Mag-aani na in the next 3 weeks. May bibili ron ng mga restaurant. Pero kalukuhan yun Bakit hindi mo pa ilabas ngayon para makatulong ka sa bayan, ibenta mo na yan, bakit antayin mo pa? At saka I doubt it, 202,000 sacks of rice, mga restaurant daw ang kukuha. Kalukuhan yun ang mga restaurant, bumibili lang. Lalo na yung mga maliliit na restaurant, karinderya, bumibili lang dyan sa mga palengke yan. Pero kung you're talking about the mga fast food, sobrang dami pa rin, parang Aljo, 200,000 sacks of rice. Lahat, bilangin mo ilang fast food natin, masosobra pa rin Tapos aani na, within the next 3 weeks, may mga ani na. So, papasok na muli yung mga presyo ng mga local farmers natin. Sasabay na naman sila. Ang gagawin nila, bababaan nila ngayon para sumabay. Kunwari, locally produced, bagong ani, dahil mapuputi yung mga bigas galing sa ibang bansa. Yung pong pagre-rebag na yan, dapat managot sila dyan dahil panloloko po yan sa taong bayan. Yung ginagawa nilang pagre-rebag. Binabantayan ngayon partner ninyo ng Bureau of Customs ngayon. May mga agents sila ngayon doon na pinakalat si Commissioner Rubio. Binabantayan nila ngayon yan at lahat ng mga
warehouses doon sa lugar na Kaya ngayon isa pinadlock dahil daang libong sako ng bigas, hindi niya ma-explain nasaan yung dokumento niya. Sinasabi, wala raw doon. May nagtanong sa atin kanina, baka nasa opisina lang. Ba't mo ilalagay sa opisina? Ba't di mo ilalagay sa bodega? Kasi bigla ang nag-i-inspection ang DA, bigla ang nag-i-inspection ng Bureau of Customs. Tapos, para bang walang iniwan yan, partner niya yung driver license mo. Dapat dala mo. Bakit mo iiwan sa opisina mo? Driver license mo yan, di ba? So, dapat kung nasaan ka, nandoon yung lisensya mo. Ganon din itong mga permit. Nandyan naka-imbak yung bigas na yan. Dapat kahit Xerox copy, meron ka dyan na ito yung binayaran ko, ito yung imported, ito yung mga duties. Dapat may kopya. Wala walang maipakita. Sasagot, nasa opisina daw, na nasa Caloocan, nasa Tondo yung opisina, walang maipakita na papel. Okay. Dagang salamat, Congressman Erwin Tulfo. Padayon lang, sir, sa trabaho. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Thank you sa pagtawag, partner niya, by Aldo. Thank you. Magandang umaga. Yan po, si Congressman by Erwin Tulfo. Yan. Sige kayo ha, yung mga hoarders na kayo. Bilang ng araw ninyo. 5 piece ayun na tayo ulit, bayan. Ang tanong, eto na, gaano karami, ilang libo ang sako ng bigas na nadiskubreng nakaimbak dyan sa 3 bodega sa Bulacan? Tawag na 855-380-29. 855-380-29. At ang nanalo ay si... Wala pa. Tawag na. Magkano ba to? 2,000? 2,000 para sa 2,000 pesos po. Okay, sige. Ayan, alam mo, ang daming nag-react po diyan sa napanood nila. Kung kayo po ay nanonood sa FB page ni Congressman Erwin Tulfo, makikita nyo yung 100,000 na sako ng bigas na sinasabi po niya. Pero ang dami na po nating reactions mula sa ating viewers and listeners. Ito ngang si Nene Lincuna, sabi niya, kaya naman pala minsan nakakabili kami ng dinurado tapos ang lasa masama daw. Ganyan pala gawain ng mga walang pusong negosyante na mga yan. Ayan, si Alvin Estrada sabi niya, dapat kasuhan ng economic sabotage. Mga ano na sila, mga bagagnaong. Ano ang swapang sa Bisaya? Ito si Mary Lane Largoon Mon. Sabi niya, swapang talaga ang mga negosyante na yan. Pasensya na po sa... Bagaognaw, makapal muks. Oo Kasi parusahan kayo. Dapat daw, ito, si Troy, sabi, Lodo, yan ay isang palusot. Dapat death penalty. Yun ang kanyang opinion. Ibalik natin yung death penalty. Para matuto. Nasa linya ng ating telepono si Rica Joy. Rica, good morning! Hello po, Sir Aljo po. Ilang taong ka na, Rica? 25 po. Akala ko 8 years old. Joke. Si boses mo kasi cute. Anyway, taga saan ka? Taga Leyte, sir. Uy, Leyte! Bisaya o Waray? Adlaw po. May adlaw. Ilang libong sakong bigas na diskubre nakaimbak dyan sa 3 bodega sa Bulacan. Pinangunahan yan ni Congressman Erwin Tulfo at ni House Speaker Romualdez. Taga Samar ba? Taga Leyte. Opo. Ilan? Hello? Ilang sako po? Oo. Pila ka sako? 200 to po. Kalahati, katumbas po ng kalahating bilyong piso. Grabe naman. Perfect. Rica Joy. Bida. Wow. Galing. Congratulations. 2,000 pesos. Salamat po. Salamat. Ay, way sa pa yan. Alright, oras natin, 10:43 ng umaga. Magbabalik pang Erwin Tulfo on air with Nina Corpus and Tito Aljo Bendijo. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Erwin Tulfo on air with Nina Corpus. Alas 10 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang balansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets.
Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin Tulfo yan. Kayo'y nakatutok pa rin po sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Dito naman tayo sa Martes na ang opisyal na pagsisimula ng pasukan sa mga pampublikong elementarya at high school sa bansa. Ayon sa Department of Education, nasa higit 18 million na mag-aaral ang naka-enroll ngayon sa school year 2023 to 24. Kumusta nga ba ang paghahanda dyan ng DepEd? Ang daming mga enrollees. Ang challenge ngayon sa DepEd partner niya, classrooms. Ah, yes. Parang noong unang panahon Oo, pa yan na yung classrooms. problema eh. They tried, naglagay ng mga panibagong classroom pero kulang pa rin Kulang po. pa rin. Oo, masyado pa rin marami pong estudyante. Pero yung 18 million partner, yan ay di hamak na mababa doon sa sinasabi ng DepEd na ang inaasahan sana nila. 28 million ang magiging estudyante ngayong pasukan. Pero 18 million lang ang enrolled. Tama. At saka yung issue na dapat tanggalin na yung mga wall decors, dapat malinis para hindi ma-distract ang ating mga learners. Ang sa akin, tanggalin na siguro yung mga pangalan ng mga politiko na buhay pa. Nakalagay sa mga eskwelahan. Oo. Di ba? Tsaka, paano kung yung pangalan ng eskwelahan ay pangalan ng politiko? Na buhay pa? Buhay o patay? Oo. Pwede. Okay buhay, na yung namatay. yung iba. Huwag na yung Oo. buhay. Okay. Sige. Nasa linya natin telepono si Assistant Secretary Francis Bringas ng DepEd. Sir, magandang umaga po. Asek Francis. Hello, magandang umaga. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong Asek, programa. opo, this is Aljo Bendijo. Kasama din natin si Nina Corpus. Asek. Yes, hello, Aljo and Nina. Opo. Kumusta po ang ating paghanda sa school opening sa Martes? How about ang ating mga classrooms? Then, opo, Asek? Okay. Yung ating mga classrooms, ihanda na natin lahat yan simula pa last week dahil nagkaroon na tayo ng week-long Brigada Eskwela, which is our annual event bago magpasukan para maihanda physically yung ating mga eskwelahan. So, handang-handa na tayo para sa August 29 na opening natin. Ilan bang dapat nating i-construct pang mga classrooms para pagdating ng panahon talaga nasa loob ng mga silid-aralan ng ating pong mga elementarya at high school diyan po sa public institutions po? Asek? Yes. Oo, doon sa ating mga public schools, meron talaga tayong mga gaps na kailangan tupunan pa ng mga classrooms. However, kaya nga tayo nag-a-adapt at nag-institutionalize na ng ating blended learning para in the long run, magiging institutionalized na ito at hindi na tayo masyadong magdi-depend on too many classrooms because we are on blended learning. But we do acknowledge na meron talaga tayong mga gaps pa in classrooms. Asek, ano po ang dahilan kung bakit naging 18 million yung enrollees natin kumpara dun sa target sana na 28 million ngayong school year? Okay, as of yesterday, meron na tayong nakatala na 20 point something. More than 20 million na ng ating enrollment dahil tumataas talaga yan, no? Nasa 17 something, ang 17.3 million sa ating public schools and the usual na 2.7 sa ating private schools. That is as of yesterday. And we are expecting na aakyat pa yan because we have a few more days, one more day until tomorrow. At syempre, nag-accommodate pa tayo ng mga late enrollees, nagdadagsaan usually mga enrollees natin during the first week of classes pa. At yung data na binigay namin sa media na 20 million, yan ay ating data na nanggagaling sa Central Learner Information System natin kung saan nag-input yung ating mga field offices. At
continuous at progressive naman ang pag-i-input nila. So it's a running number. Okay. Ngayon pong school opening na rin, ASEC, ito yung pilot implementation natin. Tama ho ba? Patutupad? K-10 curriculum? No. Hindi pa. Naghahanda po tayo niya. Naghahanda po tayo. Kumusta po ang ating pong preparasyon? Yeah. Opo. Oo, magkakaroon tayo ng pilot schools na mag-i-implement ng ating bagong K-10 na revised curriculum. At ito ay manggagaling sa NCR and one other region in Luzon, one region in Visayas, and one region in Mindanao. So chosen, selected schools lang, around 20 schools per region siguro. Pero titignan natin kung ano yung makakaya na gagawing pilot schools natin. Opo. Ito din, binabatikos ng ilan, yung pong direktiba ng DepEd na tanggalin na itong mga wall decors sa mga silid-aralan dahil nakaka-distract daw sa ating mga learners. Kinakailangan ba nating tanggalin pati? Halimbawa, mapa. Opo, yung mga iba't ibang kulay para bilang gabay na rin sa ating mga mag-aaral. Talaga bang tatanggalin na natin yan, sir? Yan yung directive mula sa Department of Education. But we do have contrasting opinions coming from the field. Opo. Pero yun talaga ang directive natin, ang order natin is to keep the walls clean. At hindi natin ipinagbabawal, of course, ang paggamit ng ating mga visual aids and other instructional aids during the conduct of the actual lesson. So, magagamit pa rin natin ang mga yan. Yun nga lang, hindi sila permanent na nakapost doon sa ating mga wall. Alright, mensahe na lang, ASEC, sa mga magulang, pati na sa ating mga mag-aral na papasok sa sabak na sa school opening ngayon pong Martes. Okay, sa lahat po ng mga mag-aaral at mga parents na magdadala sa kanilang mga anak sa loob ng mga paaralan simula sa Martes, tignan po natin na safe po tayong lahat at ito po ang unang araw ng klase ng bagong school year. Ito yung pinaka-importanteng araw dahil dito natin malalaman kung ang mga bata ba ay mas magiging masaya sa loob ng paaralan at siguraduhin namin na magiging masaya sila. Okay, thank you po. Ano po ang inyong abiso sa mga magulang at sa mga estudyante ngayong magpapasokan na? Ngayong magpapasokan na, tignan lang natin na yung mga bata na papasok ay healthy, no? Yung mga bata na papasok sa mga paaralan ay healthy at laging safe sa kanilang mga dadaanan mula sa bahay hanggang sa paaralan. At syempre, bigyan din natin ng pansin at pagtulungan natin ang pag-aaral ng mga bata dahil the education of our children is a shared responsibility with parents. Okay, thank you po, ASEC Francis Bringas ng DepEd. Thank you so much. Opo, you're welcome. Nasa linya ng ating telepono din si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Colonel Fajardo, good morning. Magandang umaga, Sir Aljo, and kay Ma'am Nina. Magandang umaga po. Alright, so handang-handa na po tayo po sa opening ng klase on Tuesday. Ano po ang dinagdag nyo pang preparasyon, Colonel? Yes, Sir Aljo, handang-handa na po tayo para po sa pagbubukas ng klase this coming August 29, bagamat nasabay po yan dito naman sa mga umpisa na rin po ng filing of candidacy, but we want to assure everyone po na meron po tayong sufficient number po ng PNP personnel para po magbantay sa mga eskwelahan na magbubukas po at more or less nasa around 32,000 mahigit na PNP personnel po ang i-deploy po natin nationwide. Okay. May FIBA din tayo binabantayan. FIBA World Cup 2023 hanggang next week sa NCR. Kumusta naman po ang ating deployment ng mga police? Yes, sir. In place na po, Sir Aljo, yung ating security deployment para po sa FIBA at ngayong araw po ay na-expect na po natin na marami pong mga kababayan natin na tutungo dyan sa Philippine Arena para nga po mapanood yung opening of FIBA World Cup at gaya ng nasabi ko, maliban dito sa mga kabi-kabila nating pagbabantay sa start nga po ng filing ng candidacy, start na po ng election period, meron po tayong opening of klase. Pero sigurado po dito po sa ating FIBA ay naka-full deployment na po tayo as early as August 23 at yung ating multi-agency coordinating center is as early as August 15 ay inactivate na po tayo natin para masiguro na lahat po ng activities relating to FIBA ay mapoprovidean po natin ng appropriate security measures po. Okay. Tungkol naman po ma'am sa barangay at SK elections, kailan po ang gun ban? At meron ho bang mga nadagdag na mga hotspot sa darating na eleksyon?
Sa August 28, ma'am, ay start na rin po ng election period natin at yung gun ban po natin at tatagal po yan hanggang November 29 po. At doon po sa last na ginawa pong Security Command Conference ay meron na rin pong mga identified na mga areas of concern na i-recommenda po ang security forces sa COMELEC po. Subalit ang COMELEC din po, ma'am, ang may final decision kung ano-ano po bang mga areas ang isa-isa ilalim natin sa mga election areas of concern po. Okay. Maraming salamat po, Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson ng PNP. Thank you po, ma'am. Thank you. At ngayon po, nasa linya naman si Robin Ignacio. Siya ang head ng Traffic Operation Department ng North Luzon Expressway Corporation or NLEX. Sir, ang una ko sigurong tanong, kumusta po ang daloy ng trapiko ngayong opening ng FIBA dyan? Good morning, Ma'am Ninya. Mula po kaninang umaga, masasabi po natin na fast-moving pa po yung dating ng traffic. Maliban na lang po kanina dito sa may Marilao area, kung saan po meron po tayong emergency repair na ginawa doon sa bridge sa may Marilao. Pero nakumpleto na po, tapos na po yung repair kaninang bago mag 10 a.m. So, bukas na po lahat yung lanes natin at kasalukuyan po ay light traffic or fast-moving traffic pa po yung ating namomonitor po sa lahat ng areas ng NLEX at maging sa SLEX. Okay. Meron ho ba tayong rerouting na ginagawa or in place ngayon? Actually, ang NLEX wala naman pong gagawing rerouting at normal pa rin po yung ating traffic flow. Maging yung pagdaan po ng ating mga VIP or even yung mga delegates, meron lang po tayong implementation na nag-identify po kami ng lanes na dadaanan nila para kung paparating na po sila, we have to empty out temporarily ng motorist yung identified lanes, and then pagkadaan nila pwede na po uling gamitin yung mga lanes na yon. At yung meron lang din po kaming implementation na by 5:30 p.m. Fully close na po natin yung papuntang Ciudad de Victoria sa lahat ng Class 1 or private motorist. Ang makakadaan na lang makakapasok sa Ciudad de Victoria by that time is yung P2P buses at saka yung mga sasakyan ng mga delegates or yung VIP natin. Kailan nyo po ini-expect na magiging heavy yung traffic dyan sa NLEX? Opo, mag-alas 11 na po, pero ini-expect po namin na after this 12 noon, noon time, ma-observe na natin na unti-unti na pong dadami, lalo na yung papunta po dito sa loob ng Ciudad de Victoria. Ilang libong sasakyan ho ba ang inaasahan ninyo ngayong FIBA opening at long weekend? Opo, kung magdadala po karamihan ng sasakyan yung mga manunod dito, sa around 10,000 po yung ini-expect po nating vehicles. Mababawasan to kasi kung lahat po sila ay magdadala, hindi lang po 10,000 yan. Pero nag-provide po kasi si FIBA ng point-to-point bus, shuttle bus. At yun po ay mag-uumpisa po, nag-uumpisa nitong 11 a.m. At tuloy-tuloy po yun, every hour meron pong dispatch or trip papunta dito sa North Luzon Expressway Terminal dito sa likod ng Philippine Arena. Doon po i-unload yung mga sasakay na mga manonood po ng FIBA. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Robin Ignacio, ang head ng Traffic Operations Department ng NLEX Corporation. Thank you, sir. Salamat po at magandang umaga po. Thank you! At ngayon naman po ay kukuha tayo ng update sa nangyayaring opening ng FIBA World Cup mamaya. Nasa linya po si Radyo Pilipinas correspondent Aaron Bayato. Aaron? Radyo Pilipinas. Report. Yes, hello. Good morning. Papunta tayo in just a while dito sa Philippine Arena kung saan magsisimula nga ang formal opening ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Banggitin lang natin ang ating pambansang koponan sa men's basketball. Gilas Pilipinas Men muli maglalaro in front of their home crowd for the first time since 1978. At makakalaban natin ang Dominican Republic at 8 p.m.
Of course, thousands ang ina-expect na manonood sa Philippine Arena, including our President Ferdinand R. Marcos Jr. and other government officials. So just quickly, ang ating lineup na magre-represent para sa ating bayan, of course, sa panguna ni Jordan Clarkson, Kiefer Ravenas, Kari Thompson, Kai Soto, Jamie Malonzo, Junmar Fajardo, R.R. Pogoy, CJ Perez, Renz Abando, Dwight Ramos, Japet Aguilar at si AJ Edo. Ang pinaka-target nitong ating kuponan, maging Best Asian ranking para makapag-qualify tayo sa 2024 Paris Olympic Games and more importantly, makapagbigay ng laban para sa ating bayan. Mula dito sa Quezon City, isa sa mga main venues ng 2023 FIBA Basketball World Cup, Aaron Bayato nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Exciting! Ayan ha, maraming salamat, Radyo Pilipinas correspondent Aaron Bayato. Okay, bayan, isang oras na naman po ang lumipas. Magkita-kita po tayo muli sa Lunes dito po sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Happy weekend po sa inyong lahat ha. Enjoy the long weekend at good luck sa Gilas, Pilipinas mamaya. Thank you.